Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published by Billionario News Channel. Former lawmaker Attorney Nel Tupas Jr. expressed concerns regarding the prosecution's strategy in the ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte, arguing that the trial should have commenced with the strongest charges. Speaking at the forefront, Tupas pointed out that after presenting two witnesses over 5 days of trial, the current article being prosecuted stands as the weakest among the allegations. He questioned why the prosecution did not prioritize heavier issues such as graft and corruption, bribery, unexplained wealth, and the controversial use of the confidential funds. Topas emphasized that unexplained wealth carries a legal presumption of being ill-gotten wealth when an unofficial assets far exceeds their lawful income. Okay. So, ito po si Attorney Nel Topas. Siya po ang lead House Prosecutor noong impeachment ni CJ Corona. Siya po ang representative ng Iloilo, 5th District ata, at siya ang chairman ng Committee on Justice nung panahon yun. At matatandaanan ko pa, yung impeachment ni CJ Corona, ang mga House Prosecutors ang nagsasalita. Sila yung nagda-direct examination o nag-cross examination. Hindi katulad ngayon, ang mga House Prosecutors nakaupo lang. Mamaya, pagkatapos ng trial, saka sila mag-press conference. Baliktad. Kaya ito, si Attorney Nel Topas, nag-comment din na dapat ang House Prosecutors ang manguna. Kagaya nung ginawa nila nung impeachment ni late CJ Corona. So, anong ibig sabihin nun? Mahihina ang mga House Prosecutors. Hindi katulad nung panahon ni na Congressman Nel Topas. Sino pa ba yung mga maalala kong mga umali sa Mindoro? Congressman Umali. Kalimutan ko na iba. Tingnan nyo, naging successful, nanalo ang prosecution. They were able to secure how many? 21 conviction votes. Panahon ni CJ Corona. Kasi nga, nasa galing yan ng prosecution. Sa ngayon, ito, yung unang article, Article 4, grave threat. Agree ako sa sinasabi ni Attorney Tupas na ito ang pinakamahina. Actually, wala nga silang ebidensya eh. Kasi ang ebidensya nila, belief or opinion. Opinion ni Attorney Lotok, opinion lang nila sa NBI na naniniwala sila na si BP Sara nag-hire ng assassin, kailang wala siyang personal knowledge. Tama na yung paniniwala nila na nag-hire. Pwede ba yan sa trial? Well, dahil impeachment ito, pwede. Kailang kung sa regular court, wala na, talo na. Kulang na kulang sila sa ebidensya. Tapos sasabihin ni Congresswoman Luistro na maligaya na kami. Sobrang-sobra na ang aming ebidensya. Kaya huwag na namin i-present yung ibang witnesses. Let's move on to the next article. Grave threat na wala naman silang napatunayan, wala mang assassin na naipakita. Nasaan ang assassin? Nasa mind nila. Imagination ba nila?
ito nga si dating ano ito, Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Nagsalita na siya noon pa, just after yung incident. The Vice President has no criminal liability because what she said was a conditional threat. Kung mamamatay ako, ganito rin ang mangyari sa kanila. Conditional threat yun. Walang criminal liability. Mahirap bang intindihin yun? Dahil lang daw sa intent to kill, pwede na. Well, kung talagang merong criminal liability, bakit hanggang ngayon ang Department of Justice wala pa siyang resolusyon doon sa complaint na na-file ng NBI laban kay BP Sara? Sobra 2 years na. Oh. So, good luck sa House Prosecution Panel. Sana pakinggan nyo itong veteranong abogado, lead House Prosecutor na naging matagumpay sa pagpakonvict kay dating Chief Justice Renato Corona. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Ate Madeline nga taga Barangay Masimag, Tagbag, Talakag, Bukidnon. So mauna ni siya ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gid kaayo. Di pang butangan lang gani og silupin. So mauna ni siya ang usa ka balo nga among gitabangan sa iyang balay para nga makaatop siya tungod kay mga buslot na manggod kaayo ang iyang atop. So gipang butangan lang gani og fuse block. So napulo kayero ang nahatag sa iya nga digis. So mao na ni ang yero nga among gitabang nga ilang iatop sa ilang balay. So mao na pud ni ang mga lansang nga gibahin-bahin. Sa tanan, ako dahil usa nagpasalamat sa labang makagahom sa atong Ginoo nga dako kayo og tabang kini nga opportunity nga gihatag sa ako nga kani among balay nga among puy-an karon. Kami nagtukod ini pero nga kani nga sin kuan ni siya ang tag-iya ni katong pulis nga naay kandingan dito sa ubos. Amo ning gihulam kay para lang gid nga maka baligya ko diri kay wala man jud may kwarta ikapalit. Pila na ka tuig mi nga nga buhi pero ang among pangabuhi igura gyud niya siya ipalit nga pamugas sa maskin gani sa bugas na mo usahay magkalisod pa gani ini ipalit niya. Unsa na lang ang sasayin mo na nga dako kami pasalamat sa Ginoo labi gid sa nag-sponsor niini nga inani nga programa nga magpadayon pagyud nga daghan pang mga katawhan nga mga pobre nga angayan gid nga tabangan gid siya. Dako kami pasalamat sa inyo bisan pa man sa Ginoo. Pasalamat gid niini nga programa nga makatabang gid sa mga katawhan nga katong walang-wala gid bitaw. Wala ko magdahom nga sa dugay na nga panahon. May nga ni day nga nag-pray gid mi sa Ginoo. Isa ka brad na mo, isa nga atong Saturday kasi man nag-ampun mi sa Ginoo nga. Unta matagahan ta atong asin pero nangitag pagi ang Ginoo nga si brad nagasimbas ka dream. O siguro to ang pagi nga magkita mi nag-confirm man siya nga agaw sila sa nagkuan ani kani si sister o di ang nagkuan sa mo karon dire may agaw sa mo kauban nga kabrad na mo sa simbahan mo dako ito pasalamat sa Ginoo ug sa inyuha nga nagtabang ini. Salamat gyud kayo kay dugay ng panahon nga wala gyud bitaw ganing mo mapalit nga sin tungod kay bisan sa financial tapos di kaayo kay tindaw utang gani na mo ni amo makuha sa ni kuan kahoy kay kawayan naman ni ang nakabutang diri. Kaya amo aning
kuhaon sad kay ibalik namon dito sa among giulaman kay murag gihulam ra namon iba kay wala pa man ang kanding niya to pa man sa Cagayan. Pud pamig bagong balay, magsugod ni bagong nga balay. Oo, salamat kayo. Amo nang ikuan salamat jud kay sa nagmaatop kay tungod kay kulang mi kahoy tapos human nakaton pa man ni siya kay Salamat kayo. Salamat kaayo.